mapagkukunan ng enerhiya, electrical, mechanical, hydraulic, pneumatic, chemical o iba pa ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit maaaring maging mapanganib sa mga manggagawa sa testing at commissioning, servicing at maintenance ng mga makina at equipment. Maaaring magresulta ang inaasahang startup o release ng nakaimbak na enerhiya sa matinding pinsala o pagkamatay ng mga manggagawa. Kabilang sa mga halimbawa ng mga sistemang gumagamit ng enerhiya sa mga construction site, ang mga pangunahing tubo ng tubig, network ng kuryente, at pangunahing tubo ng gasolina. Idinisenyo ang mga pamamaraan sa isolation upang matiyak na ligtas na maisasagawa ng personnel ang gawain sa maintenance o ligtas nilang magagamit ang mga mapagkukunan ng enerhiya. Dapat matukoy ang lahat ng mapanganib na mapagkukunan ng enerhiya at ang mga pangunahing punto ng isolation. Dapat i-isolate ang lahat ng plant at equipment na gumagamit ng enerhiya bago gamitin ng sinuman ang equipment na iyon. Ang mga tao lang na sanay at may otorisasyong gawin ito ang pinapahintulutang mag-isolate at gumawa sa mga naka-isolate na mapagkukunan ng enerhiya. Magtrabaho lang sa isang naka-isolate na system kung may permiso ka rito at kung alam mo ang mga kontrol na nakasaad sa permiso. Magtrabaho lang sa isang system na gumagamit ng enerhiya kung mayroon itong mga nakatakdang naaangkop sa isolation. Gamitin at alisin lang ang iyong personal na lock at tag. Magtrabaho lang sa isang naka-isolate na system kung nakapagsagawa rito ng pagsusuri, zero na enerhiya, upang matiyak na epektibo ang isolation. Tiyaking nasusunod ang mga karagdagang pag-iingat sa tuwing nagtatrabaho sa isang system na gumagamit ng enerhiya na hindi maaaring i-isolate. Dapat ipaalam ng mga manggagawa sa kanilang supervisor ang anumang pagkakataon kung kailan hindi maisasagawa ang testing para sa mga isolation, pag-lockout